balita, tumutok na. Narito na sila, Alex Santos at Big Leon Lima. Magkasama na, Lima Santos, Santos Lima sa DWIZ. Hey! Good morning, good morning! Araw po tayo ng Martes, Tuesday, October 6 na ho, 2020. Yeah. Good morning, paring Vic. Magandang umaga ho, Philippines. Magandang umaga, paring Alex. Magandang umaga ho. Habang tayo ho'y nagpupunan sa mga gamit-gamit, ako talagang mag-ingat ho kayo. Kami pa rin nagpupositibo. Iya. Hindi natin alam paano bang pag-iingat talaga ang gagawin. Parang halos nga na hindi ka na lumalabas, hindi ka na nakikipagkapwa-tao, hindi ka na nagdidikit kung kani-kanino, wala ka na halos hinahawakan. Grabe ito. Talagang matindi. This is what? Ano ba to? Pagsubok ba to? Ito ba'y grabe Hindi na mo na malaman, parang Vic, kung ito bang COVID-19 na nandito sa Pilipinas, paiba-iba may mga strain yan. Kumbaga, nag-mutate na ba? Talagang hindi matigil-tigil eh. Hindi ba? Parang wala na eh. Kahit na ikaw nagkukulong na lang sa bahay. May mga bagay, may mga taong talagang tatamaan. Wag naman po sana. Dahil sa ibang mga bansa, wala na. Parang pababa ang mga bilang ng mga tinatamaan. Pero dito sa atin, ano ba ang dahilan? tulad nito, nasa na tayo, 324,000 plus na ang biktima ng binabasa COVID-19. ko kanina, parang 10 sa 10 tao, laging may isa eh. Oo. Laging may isa eh. So what is that? 10%? Tama ba? So lumalabas, 10% ng buong mundo prone na ganun. Pero sino? Sos Mario Joseph. Anyway, hindi naman siguro nangangahulugan niya na lahat naman ginagawa ng gobyerno. Wala namang gobyerno siguro si Raulong magpapabaya, hindi ba? Oo. Dahil ito pong pandemyang ito, wala hong pinipili ito. Walang sino-sino rito. Look at President Donald Trump. Sa pool. Kaya tayo talaga ay dapat ho talaga mag-ingat, ha? Oo. Dahil hindi na ho mawawala. Dahil tayo lang siguro pinakamatagal na rin pong naisa ilalim ho sa community quarantine. Napakatagal na eh. Dahil mga bansa tulad ng Vietnam, sandali lang. Tapos ang Wuhan. Oo. Ang Wuhan. Mismo pinanggalingan. Ang pinanggalingan, hindi ba? Wala na. Wala na yata sa vocabulary nila yung COVID sa Wuhan eh. So ano hong ginawa nila? Ito ho ba'y talagang dapat sa tao mismo? Tayo ba dapat mismo ang mag-ingat? Tayo ba dapat mismo ang tawag ka na? Tayo ba mismo dapat ang talagang doble, triple, quadruple na pag-iingat na... Pero alam mo, on the other hand, paring Alex, sinasabi ko nga minsan sa sarili ko, hindi naman pwedeng hindi ka kumilos. Hindi naman pwedeng hindi tayo magtrabaho. Kaya nga, niluluwagan na rin po ng ating pong gobyerno ang pagbuhay ng ating pong ekonomiya. Pero hindi ho lisensya yan para tayo po'y magsaya na. On the other hand, sa dati ho nating gawain. Ito naman si Senador Bongo, which is I understand also. Parang don't rush easing of restriction. Tama, oo. Huwag mo nang maghinahinay. Ang parang sinasabi niya rito, humihingi siya ng paumanhin sa publiko na parang buhay muna bago hanap buhay. Di ba? Lagi natin sinasabi rito yan eh. Binabanggit. Kasi walang hanap buhay kung wala kang buhay. Totoo. Di ba? You will never have a job unless you are alive. Yeah. So, baka yung mga ibang Actually, tao. kahapon parang Vic, di ba merong ipinalabas ang IATF ng resolution number, if I'm not mistaken, number 76. Ito yung sinasabi nga ho, na dinadagdagan na po yung kapasidad ng ilang pong mga industriya. Lako, pag sinabing pagdagdag ng operational capacity, mas maraming tao na ho yan. Dagdag manpower. Tulad nito, sa mga, ikaw ba parang Vic, nagpapagupit ka? Barbershops and salon. Hindi, meron na akong may clipper na ako. Yun, ikaw na mismo, sarili mo na, clipper. Madali lang naman ako, clipper lang to. Alam mo ba, dati 50% lamang ang kapasidad. Ngayon, dahil po sa utos ng IATF, effective October 3, kamakailan lamang ho yan, 75% na. Sipin mo yun. All services allowed except full body massage.
Bawal pa rin po yung pagkalikot sa buong katawan. May kalikot sa buong katawan. Diba? Parang kang kinikiliti nun at minsan minamasahe may ka. mga barbero kasi minsan automatic. So bagong ahit ka, lalagyan ka ng alcohol. Yan, tsaka hot towel. Naku, yan ang hinahanap Pag inilagay na yung hot towel, na napakasarap naman, ditiin na inoo mo. Dito. Sarap niyan dito. Sa sentido, sa noo, sa balikat, sa batok. Ikaw naman, aircon, loob 2. Ulog. Ay, napakasarap. Ay, yung barbero ko pa, si JR. Nako. Pag tinira ko nun sa ulo, pag alam niyang naging komportable ako, ibababa niya na yun. Pati dito. Hanggang sa, minsan, pag alam niya masakit ang tuhod ko, titirahin niya yung tuhod. So ito yung sinasabi pa rin, Vic, na binabalanse ho ng ating pong gobyerno. We understand that. Marami tayong mga kababayan ang nawala ng hanap buhay. Pero, ang pag-increase ho ng mga operational capacity ay hindi rin po yan na lisensya na wala na. Hindi na natin susundin ho yung mga minimum health standards. Wala pa. You shouldn't have a heyday. Pag hindi ba? Ang mentalidad ho kasi ng ibang mga Pinoy, medyo, paulit-ulit na tayo pero hindi bale. Marami ho talagang mga Pilipinong medyo matitigas ang ulo eh. Hindi ba? Ito, GCQ, meron pa rin restrictions yan. Pero, nung inalis ang ECQ sa Maynila, sa NCR, at sa maraming lugar, ginawang GCQ, nakita mo, ang daming umusbong na kaso. Ngayon, luluwagan mo pa. Didamor na binalik na yung mga pampasaherong jeep. Yung mga bus, ilan na mga nahuhuli, paring Alex, Wener na nag-o-overloading, na hindi sinusunod yung protocol. So, wala. It's coming. Distancing, wala na. Wala. Yung nagkagulo sa beef card, ano nangyari? Halos magpatong-patong na yung tao mga nagre-reklamo. Wala na eh. Nawawala sa isip nila, unconsciously, kung ano ang normal na ginagawa nila, ginagawa nilang normal. Makakakita ka sa kalye. Naka-face mask, naka-face shield, Eto. Yung face shield nandito. Nasa noo. Dahil hindi daw sila makahinga. In fairness, mahirap talaga. Lalo na kung maglalakad ka, mamimili ka, mahirap talaga. Pero yun po yung paraan para tayo po'y maligtas po dito sa COVID-19. Kaya naman, kahit na panay ho ang banat sa ating pong pamalaan, kita nyo naman po resulta ho ng survey ng ginawa ho ng Pulse Asia. Survey says, ang sabi ho sa survey, basa. Hindi pa rin po natitinag ang numero ng trust and performance rating po natin po Paulong Duterte. Dahil nga, pumapatak pa rin po sa 91%. Pinakamataas po yan. Hindi ako nakakuha ang grade na 91 sa talang buhay ko nung nag-aaral ako eh. Baligtad pwede, 19. Puro palakol ba, parang Vic? Puro palakol. Pareho kami ni Presidente. 75, di ba? Sabi niya. Ang kanya po performance rating, 91%. Ang pinakamataas parang Vic sa kanyang lugar na nakita ho na maganda ang kanya pong ginagawa ay sa Mindanao, 97%. Well, isa naman sa mga campaign promises na yan, ang Mindanao ay kanyang pauusubungin. Yung kanyang baluarte. Baluarte, of course. Hindi natin masisay, President. Tegaron ako eh. Para in fairness naman po doon sa ilan po natin mga top officials, baka mamaya sabihin, ba't si Presidente lang binabanggit mo? Relax, ang mamadali kayo. May lakad ba kayo? Inaano ko lang muna. O sinong gusto nyo sunod? Sino susunod sa Presidente? Siyempre yung pangalawang Pangulo. Ito ho, si Leni Robredo, 57%. Mababa nga. At least above average. 50, more than 50. Pero ito magandang performance ng Pangulo ng mataas sa kapuluan ng Kongreso. Tito Sen. Si Tito Sen. Tawagan yan. Kita mo bigyan ng jacket yan. Kita mo yung numero niya. 84%. Hindi ho nagbago. Hindi nagbago. Stable. Ibig sabihin, magandang performance ng ating Senado. Magaling yung Tito Sen. Ito naman pong sumunod sa kanya, si House Speaker Alan Peter Cayetano. Interesado ko rin. Ito nagbago to. Bumaba. Bumaba. 70% siya ngayon. Ay, lalo na siguro kung ang gagawing survey right after the Naku, the October 1 yung ba yan? ingay po, dulot po ng pagpapalit po sa House Speakership ay nagsimula po yan nung last week of September. So, ang survey ginawa ho nung September 14, hindi pa kasama dito. Wala pa, malamig pa sitwasyon. Ito po yung kasagsagan pa ho to ng COVID. So next natin, baka mamaya sabihin ninyo, sino pa ba? Ito po yung hierarchy. Next si Punong Maestrado Dado Diosdado Peralta. Naku, mababa. Pero alam mo,
Si Dado, I know him personally eh. Kilala ko yan Pati bagong palit lamang ho yan. Bagong palit lang. Oo. At saka yan, silent worker yan. You cannot expect a person na bagong salang lamang ho sa Na maging posisyon. Superman. Maging makikita mo kagad ang kanya pong performance. Hindi nga ho. So, exempted po siya dyan. Exempted dyan. Okay, Exempted pero si nagbago ho. Dado. Ang bumagsak ang kanila pong performance Yun ang rating masakit. ay si VP Lenny na bumaba po ng 1%. Si 50. House Speaker Cayetano, naku, laki ng binagsak. Binagsak niya. Minus 10. Oo. Paano kaya ang dahilan dito? Which leads us to my thinking na dapat kamustahin natin ang mababang kapulungan. Yun. Oo. Dahil papalapit na ang October 14. Kagabi ba nakipag-usap si Velasco kay Presidente? Parang yun ang dinig ko. Ganun ba? Parang Bumisita na naman. Bumisita na naman sa Malacanang. Parang ano kaya yung bisita yun? Nagsusumbong na naman ba? Ha? Parang yung pelikula ni Juday tsaka ni Fernando po, isusumbong kita sa tatay ko. Ayun. Hindi ba? So ano nangyari? May sinasabi si Party List Representative Lito Atienza na Velasco now is having the numbers. Yun. Marami nagsasabi. Paano nangyari yun? Paano yung mga bumoto noon na against for Cayetano? Mababawi ba nila yun? Magkakaroon ba ng susunod na botohan? Why are we talking of numbers again? Hindi, merong botohan mangyayari dyan. Ulit? Kapag magkakaroon ng panibagong liderato sa Kamara, botohan. Kailangan may botohan ho yan. Okay. Para maging formal ho ang paglulukloko sa next House Speaker. Magkakaroon ba ng bagong liderato? Meron yan. Sigurado yan. Dahil nga ho, ang utos Lino! ng nasa taas Yan. ay hindi nababali. Oh. Kaya nga, Kailangan sumunod kayo. sinasabi Hindi ko naman sinabi kung sino yung utos na yun. Pero meron ho yung meron ho yung makapangyarihan po. Parang siguro sa inyo pong within your peers. Hindi na nga, diba? hindi na nga dapat makarating dun sa taas eh. Ayun. Meron na nga silang sinasabing usapang lalaki baga. Di ba? Na hanggang ngayon yun din ang ginagawang punto ni Congressman Lord Alan Velasco. Ilang araw na lang 8 araw na lamang. At Sa isa ngayon. maantay natin na magkakaroon ng And that is pagbabago the last day of session. Yeah, October Last day of 14. session will be October 14. Araw po ng Miyerkules yan. At magkakaalam-alam. Look at Senate. Tahimik lang ang Senado. Pero ang problema riyan, paring Alex, is the budget. Ayun. Ano na nangyari sa budget? Pero in fairness sa House of Representatives, pati Natira diyan to na sa kahapon. Senado, tuloy-tuloy Tuloy-tuloy. Mukhang ako'y late na ho natulog, mga alas 11 ho. Pero pinapanood ko pa rin po, may live po ang House of Representatives sa Facebook. Nakaano sila? Alas 11? Naka-plenary session ho sila. Good. At ang napanood ko pa na dinadaan po sa butas ng karayom ay ang kagawaran po ng human settlement. Ito yung tungkol isa po pa yun. sa Isa pa yun. sa pabahay natin. Housing. Kaya maganda, tuloy-tuloy. Mukhang aabutin ho talaga na before October 14, bago ho magpalit ng liderato ho dyan, ayos na ho yung budget ho ng ating pong Pangulong Duterte. Yun na naman talagang sabi niya Huwag niyong i-hostage. Hindi yata Huwag niya niyong tatanggapin. gawing dahilan na dahil po sa inyo pong intramurals po dyan sa loob po ng Kamara, mabibitin po itong ating pong Parang pambansang Hindi budget. tatanggapin yata ng Pangulo ang reenacted budget. Hindi, Hindi ba? Dahil nangyari na yan mapipilay talaga Oo, nangyari na yan, parang Vic. Pilay. Oo. During the time of Gloria, makapagalaw. GMA. Yung nagpalit to sila ni Bebot Alvarez. Bebot Alvarez. Hindi ba? Ayaw na ho nila mangyari ho yun. Para dun sa mga hindi ho nakakaintindi, which ako hindi ko naman po naintindihan, ang reenacted budget, yung dating budget yan, di ba? oo. Last year. O, ano yung dati? Kaya po medyo hindi katanggap-tanggap yon dahil the year after, ngayon, 2020 compared to 2019, may mga proyekto ho tayong pinaglaanan ng pondo which is probably nadagdagan, Yes. lumaki ang budget, kaya kung yung dating budget last year ang gagamitin, ay kakapusin. Tama. Kakapusin. Pati ang dami ho nating mga nasa pipeline po. Dahil matagal na ho, nung simulan pa ho ng panunungkulan ng ating Pangulong Duterte. Yeah. Ibinida na ho niya yung build. Bill. So, ibig sabihin, kapag yung pong budget na yan ay na diskaril o na nabitin, Wala, pilay ho wala tayo. ho.
Di ba? Baka sabihin na lang ho ninyo, after ng termino ng Pangulong Duterte, pabida-bida ka ng Wala ka PDP. nagawa. Wala naman palang resulta eh. Pero take note, Oo. hindi kay Presidente problema. Yun. We're not defending him, but obviously, it is not the President. Yeah. Ang problema ho ay doon po sa may power of the purse. Sino ba ho yun? Power of the purse. Kongreso ho yun. Kongreso, nagkakagulo sila eh. Take note, it's already October 6. Tama. Hanggang 14 lang ho sila. And remember, hindi lang ho yung build ang dapat paglaanan ngayon ng pondo. We have a pandemic. Tama, yun. Meron tayong importante ho pandemic. yun dahil kailangan ho natin suportahan po ang ating mga kababayan. Saan kukuha ng pera ho ating pong gobyerno? Sus Mario. Dapat dito ho. So, ginagawa ho ng paraan na para maibsan ang epekto ho ng pandemya, ito na ho. Kailangan pong meron pong suporta ho dyan. Tanong nga ng iba, saan tayo huhugot ng pera? Dapat yan napapagtanto-tanto ng mga ng mga kongresista. Tapusin nyo na ho yan. Hindi ho ang, ewan ko, ma-aprobahan ba before 14? Yung budget? Yun ang sabi. Pangako yun eh. Kapag nangako kayo, ito pa rin nyo ho. Hindi ba? Ang inaasahan nga, baka magkaroon na naman ng circus yan sa 14. Hindi yan. Ako, naniniwala ako. So magpapalit ng liderato? Oo. Bago magpalit. Bago magpalit, para hindi masabi na, bakit hindi nyo na tinapos yan? Nagkakagulo pa ho kami. Baka katwiranan tayo ng ganun di ba? Basta tandaan ho ninyo, malapit na hong halalan. Kapag kayo po ay na-identify, nambibitin kayo, delikado ho kayo. Ayaw na mabitin. Mabango ho kayo sa 2022. Alam nyo nang gagawin ninyo. Hindi ho biro-biro ang 2022. Pagsapit ho ng next year, kung tayo ho'y makasurvive dito sa pandemic na ito, napakabilis na ho niyan. Napakabilis na ho niyan. And remember, dito po sa mga nagbabalak na kumandidato sa 2022, remember, ang pandemic hindi natin alam kung kailan naalis. Ibig sabihin yan, hindi kayo pwede basta-bastang mangampanya. Tama. Kaya kailangan gumawa kayo ng maganda. Libre publicity kayo sa mga media pag may ginawa kayo maganda. Meaning, mababalita kayo eh. Magiging diba? Mag-iiba. Ang sistema ho ng paghihimok ko ninyo sa mga butante. New norm. Dahil hindi na ho tulad ng dati na ang inyo pong mga campaign sorties po sasakay ho kayo sa sakyan. Pag ganun-ganun. Kakagayin yung batang maliit. Wala na ho yun. Wala yun. Malabo na ho mangyari ho yun. Ang labanan ho dito ngayon, performance. Kaya magbabalik po tayo sa resulta ho ng performance. Yung mga nagbabalak po na maging pinakamataas sa pinuno. Paano gagawin ho ninyo yan kung lagpak naman po kayo sa inyong performance? So, kayo po... Kaya tama nga sabi nga ho niyan, bumanat dito si Secretary Roque kahapon. Ano sabi ni Harry de Boracay? Sabi niya, BP Lenny, huwag na ho tayong mamulitika. Dahil nga ho, sa puro kayo banat sa ating pong kasulukuyang Pangulo, kita nyo, hindi yung nagbagong kanya pong trust and performance rating. 91. Parang hindi naman, I'm not referring to BP Lenny, pero yun ho ba sa panahon ngayon nakakatulong yung batikos? Wala na. Tanong lang. Hindi nakatulong ho yun. Parang nadapa ho yung isang bata, imbis na tulungan mo, wala ka pala lampa ka pala wala ka pala, mahina pala tuhod mo. Hindi ho ba pwedeng itayo ninyo? Nakita mo yung commercial ng bata, Milo, yung ano ba yun, energy drink? Yung karera, yung second place, nadapa, binalikan nung nangunguna. Ganun sana. Hindi pinagtawanan o nakita nyo resulta. Ito, to be exact, parang big sabi ni Secretary Roque. Baka sabihin ng kampo ni BP Lenny, si Alex, binabanatan si, si Harry ang nagsabi sabi ko ni Secretary Roque, ito, Madam Vice President, it seems I was right. Filipinos do not like politicking in the middle of a pandemic. Try not to engage in politicking. And your ratings might go up. Pero Tagalog po niya sinabi ho yan, Tagalog. Ito, binabasa ko po yung dyaryo. Di ba? I'm sure natunghayan ho ninyo yan. Sinabi ho niya sa Boracay ho yan. Habang gumaganon yung hangin sa kanya. Alam mo, in the same way na, kay Harry Roque din, siguro, sa part din ng gobyerno, sasabihin ko rin, dun sa mga bumabati ko siguro sa inyo, ang igante nyo po, gawin nyo na lang po yung tama, magtrabaho na lang po kayo.
Hindi ba? Dahil ang tao po ngayon ay matalino na because of the social media. They would look at that. They would know if somebody is just politicking, naghahanap lang ng pansin. Hindi ba? Marami hong ganyan naghahanap ho ng pansin ngayon, pagdating ng eleksyon, ano accomplishment mo? Binanatan ko yan, binatikos ko yan. Hindi na ho ganun ang panahon ngayon. Ang basis dapat to sa mga matalino ho natin mga botante. Huwag ho yung popular lang siya. Kesyo... Uy, magaling bumanat yan. Grabe bumanat yan sa... Dapat tingnan ho ninyo yung ginawa. Yung accomplishment, yun ang dapat ko nating bigyan pong halaga. And for these people na talaga nagbabalak remember, ngayon nyo ho gawin yan dahil nga social media, may TV. Hindi lang ho pwede sa TV ngayon na iboto nyo. Hindi ho, bayad ho kayo pag ganun. Hindi ba? Kaya lang, buti ko ilabas. Anyway, gawin nyo ho ang nararapat. Hindi ba? Look at that. Example, yung kay Speaker Cayetano. Bakit bumaba? Wala pa yung hula balon yan. Wala pa, oo. Ngayon kung ibase mo yan doon sa nangyari nung auno, patay tayo dyan. Ayaw pa naman ho ng taong bayan na nagbabangayan. At saka mahirap dito, pag yung mga ganyang klase po ng bangayan, look at that, ang nadadamay, budget. After budget, sino nadadamay? Tao. Hindi ba? Yung pag-unlad po ng ating bayan, pag hindi na-aprobahan yan, na-reenact yan, patay tayo. Pero ang taong bayan, ang ilan po natin mga kababayan ay gustong-gusto nila yung meron ho nagbabangayan. Makikita ho ninyo yan sa viewership po sa, kunyari may live na newscast. Parang congratulations yung newscast. Saan ito? Kagabi. Kagabi. Kapag maganda ho yung balita tungkol po sa awayan, kunyari, nag-aaway ho para sa posisyon ng speakership. Ang daming gusto manood. Iiwanan nga yung Korea telenovela pag may nagbabaratan gusto nila malaman, ano ba pinagmulan po niyan? Ito po ba ay dahil sa hindi nabiyayaan po yung isa? Dahil yung isang congressman nagsasalita na dahil kakampi mo lang pinagbibigyan mo ng gano'n. Basta gusto nila yung may fireworks. May away. Wag gano'n. Hindi ho kailangan ngayon yan sa mga panahon na ito. Ang atupagin po natin, sana po makakita na tayo ng bakuna. Yan ang number 1. Parang awa nyo na. Diyos ko. Kaya, dito tayo susunod natin pag-uusapan at inimbitano namin ang mayor ho ng Lupao, Nueva Ecija. Ano nga pala yan? Dahil speaking of away na kinagigiliwan po ng ating po mga netizen, viral ngayon, parang big sa social media, yung pong video, i-play mo nga, nandiyan na ba yung social media natin? Paki-play nga. Ito po yung video na ito. Asa na? Wala, Teka. Gusto mo, gayahin ko na lang. Gayahin ko na lang. Sinipa pa. Ganito kami dito. Mabilis pong video. Yan. Ito po yung eksena po sa Lupao, sa San Isidro. Kinausap tayo, pero sinapak po yung PP at Bingi na PWD po yan. Ang biktima po ay kinilalang si Felipe Baliega. Isa pong PWD po yan. Oh my God. Ang sisteho dyan, yung pong nang bumbog, nagsuntok po dito ay si Jerry Leal. Tulog! Siya po ay, itong si Felipe, ay inutusan po ni Jerry na bumili ho ng inumin. Nung bumalik po tong Ano inumin? Toma siguro? Nung bumalik ko tong si Felipe, si Felipe, kulang daw ho yung change. Okay. Kaya binalikan ni Jerry Leal itong biktima. At kinumpronta sa harap mismo ng tindahan, sinapok, binato pa ng botelya hanggang sa pinatid pa. At nawala ng malay. 3 kanan na malalakas matutulog. Kaya kita mo yung dami sa mukha niya, parang Dick. Punit talaga yung mukha. Ano ang problema niyan? So ngayon ay matapang pinalo pa ng buti. So yun na nga. Matapang pa tong si Jerry Leal at ang sabi, babayaran na lamang daw niya ng 7,000 pesos para pampagumot dito kay Felipe. Matigas. Matigas. Hindi ko man malaman ang PNP ng Lupao, mukhang hindi nila inaasikaso itong problemang ito. Sana mali iniisip ko sa itsura nung nakaitim, malapad ang katawan. Nako. May belt bag pa, baka kung ano laman nun. Hindi, daw siya, ahente daw ng palay. Ahente ng palay. Dahil kilala naman ahente ng palay, ahente ng kamay. Ang Nueva Ecija po ay kilala ho natin na lugar ho ng palayan ho yan.
Oo. So, kung hindi ho ginagawa ng PNP ang kanila pong pag-imbestiga ho dito, kaya lumalapit na ho tayo kay Mayor Alex Romano ng Lupao. Ito, ano sabi? Kausap ko po Lupao Nueva Ecija PNP. Wait lang, sir. Okay, sige. Sana wala nga ginagawa ang PNP ho dun eh. Diretso na tayo sa Mayor. Kung makausap kay natin. Lupao Nueva Ecija Mayor Alex Romano. Baka si Mayor ay makatulong ho dito. Ha? Kung sino pwede tawagan ko pa rin yung mayor, pero I doubt kung makakuha natin yung mayor. Sino yung taong nanapak na yun? Yung pero ahente lang ng palay no? Kaya sabi ko doon sa pamilya ho ni Felipe, ni Baliega, wag ho kayong makipag-areglo. May kontak ka? May kontak? Wala. Kaya kailangan hong ma-realize, maturuan ng leksyon itong Jerry Leal nito. Alam mo naman, dapat humanap ka na mapatas. Wag mo yung may kapansanan. May kapansanan. Pero mo PWD, papatulan mo. Anong utak meron ka? Tinatlo pa niya Isa lang yun. Kung may kapansanan yun, malalaglag talaga yun. Pati ikaw nga na nag-utos na yun, ibig sabihin tip mo na yun. Tapos ikaw pa maghahanap ng cambio or change. Ay, napaka... Nag-utos ka sa, I'm sorry, may kapansanan. Nagalit ka nung kulang. Mas may kapansanan ka. Ba't hindi ikaw ang bumili? Ayun, tama. Oo. Di ba? Ikaw ang matino Pero the way things are, mas mukhang may kapansanan siya dun sa may kapansanan. Yan. Di ba? Ayun, sige. Sinusubukan namin tawagan ang mga kinukulan para at least itong nangyari po dyan sa Lupao, mabigyan po ng closure po. Baka may nakikinig na kapitbahay si Mayor Alex Romano ng Lupao, pakikatok nyo sa bahay. Mayor, tumatawag ko si Vic tsaka si Alex sa DWIC. Ayun. Hindi ba? Hiyas, tawagan mo ang grupo ng mga persons with disabilities. May grupo. Si Baka pwede nating hingan sila ng dahil ang mga PWDs po, binibigyan po natin ng extra care. I should do. Diba? Meron akong pamangkin na na ganyan. Hindi ba? Kailangan ho ng tender loving care, hindi po yung pupulbusan po sino ng kamao. Hindi po yun. Pwedeng itapat kay kay McGregor o kaya kay Pacquiao, Baka siguro si Senador pwedeng... si Senador pwedeng puntahan yan patikman siguro natin ng pao-pao nito. Magpatuka sa palay ba? Alam nyo yung mga ganyan tao, kaya nga priority yan sa parking, lahat. sa sasakyan, sa mga pila-pila, hindi ba? Alam niyo sa Estados Unidos, pag may kasama kang ganon, pag yun pinigyan ng priority sa pila, may comparison ako rin Pag yun binigyan ng priority sa pila, kahit 7,000 ang kasama ng PWD, kasamang priority yun. Because, hindi makakakilos yun pag walang alalay. China, Shenzhen. Ang haba ng pila border Nandun kami. So, merong naka-wheelchair. Okay? Yung naka-wheelchair, pinauna. Lahat ng kasama, hindi pinayagang mauna. Di yung naka-wheelchair, naghihintay din doon. Sino tutulak sa kanya? Dapat, mali Hindi ba? Pag ganyan priority yan, susuntukin mo. Ay, naku, Mayor, pakisagot ho ito. Mayor Romano, medyo sino ba ang Ano ba Nueva Ecija? Region 3? Region 3 Commander. Central Luzon. Region 3 Commander, nakakaawa yun, hindi nga sumagot. Wala nga mali sa yung... paano makasagot nga parang big PWD? Ibig ko sabihin, wala man lang... Hindi sa makapagbigay na kanyang... iilag baka siya. Baka siguro sasabihin ni Felipe, huwag mo kong suntukin. Ikaw nga nang utos sa akin. Tip mo na sa akin yun. Dapat ganun no? Kung marunong magsalita si Felipe na hindi siya... Pipi ba? Pipi. Paano makakasagot yun ang tama? Kaya siguro, uminit rin siguro ulo nitong Jerry Leal. Dahil? Ba't hindi ka sumasagot? Baka naman ginagano niya. Sumagot ka! Paano nga sasagot? Paano nga sasagot? PWD nga Pips nga Ayun. Hindi ba? Kaya, kung sino ba na nakakaalam sa ating pong alkalde dyan, Mayor Romano, siguro... Or Vice Mayor, or Kagawad, or Chairman, sige, tumawag kayo rito. Tinatawagan namin kayo. Kawawa itong pamilya nito mukhang madadala lang to sa aregluhan. Pero wag kayong makipag-areglo dyan. Hindi, itawag natin kay Secretary Anyo. Pag ganyan, kung sino man yan, hindi ba mukhang autoridad? Hindi. Ahente lang daw. Kabubuhat ng palay. Hindi ba? Mukhang mayaman yun. Milyon-milyon ang pinag-uusapan
Ako, bilis ng oras. Alas 6:30 na ho, magbabalik po ang Santos Lima sa 882. Ako po si Alex Santos. Todong lakas na. Big Lima, todong balita pa. Santos Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Mga komentaryo at hagupit. Mga kontrobersyal na balitang mainit. Santos Lima Santos. Ngayon sa DWIC. And we're back. Ito pa rin po ang Santos Lima at Santos sa 882 sa araw ho ng Martes, Tuesday. Ano bang meron sa Tuesday pa rin, Vic? Normal ang buhay. Wala, normal na buhay. Normal na buhay ngayon. Oy, by the way, yung pong traslasyon, sinasabi po ni Monsignor Badong, January usually yan. January 9. Oo. Araw ni, ni Poong Nazareno. Wala nang pahalik. Ayun. I think wala nang traslasyon. May tawag sila dun eh. Ang papalit nila is pagtanaw. Pagtanaw na lang. Pagtanaw na lang. Tingin na lang. Oo. Kaway na lang. Well, pero pati yung gathering nun, yung traslasyon wala na. Yun hong nakikita nating milyon-milyon tao na inaabot ho ng halos 1.5 araw bago makabalik ng simbahan ng Quiapo. Mawawala na ho yun. Sana po talaga lahat. Maintindihan po natin, hindi ba? Dahil kung yun mangyayari, isipin po ninyo ang magiging epekto nun. Totoo. Yun ho talaga wala na ho yun. Yung isasampang may tao, bubuhatin mo. Hindi na ho ubra yun. Pati kung Enero ho yan ng susunod na taon, 2021. Yeah. Naku, wala pa ho tayong wala ho pa tayong bakuna ho. Wala pa eh. Oo, wala pa siguro mid of 2021 pa ho tayo magkakaroon. Ito na, paring Vic. Ayan, sige, paring Alex. Ang hepe ho ng Lupao, Nueva Ecija PNP. Walang iba kundi si Captain Ronan James Eblahan. Captain, magandang umaga po. Si Alex Santos at Vic Lima sa DWIC dito sa Metro Manila. Magandang umaga rin po. Magandang umaga, sir. Captain, ano na ho ang latest dito po sa nangyari pong bugbugan ho dyan sa pagitan ni na Jerry Leal at Philip Vallega? Ano po latest ho ninyong ginawang investigasyon dito, sir? Opo. Sa ngayon po, hindi pa po nagpa-file yung kamag-anak po ng victim. Nako. Opo, although ini-encourage po namin sila para ma-file na po yung kaso. Nakaprepare naman na po yung mga documents para in case po na maisipan po nilang i-file ay may assist po namin sila dun sa piskalya po. Hindi po ba pwede outright po yun dahil meron na ho tayo nakikita hong video prima facie dictates, di ba? Yan po ebidensya eh. Bakit hindi na ho natin pwedeng pasukin na ho to dahil huwag na ho natin antayin pa yung complainant, di ba sir? Opo. Pwede naman po, sir. Kaso yung family po, willing naman po sila na sila yung mag-complain. So, para po sila na mismo maging complainant, kaya antay na lang po natin sila. Most likely, baka sakaling ngayong araw po na to, ay makapag-file na po sila. Pero hindi ba pwedeng imbitahan nyo kagad ho yung suspect ho, sir? Sir? Imbitahan nyo kagad itong si Jerry Leal para let him explain. Bakit nga ba ginawa ho niya ho yun? Nakausap na po namin yung suspect, sir. Ano sabi? Yun nga po, ang naging reason niya po ay kulang daw po yung sukli na ibinalik po sa kanya nitong victim. Kaya po nagawa niya yung pangbubugbog, sir. Yun ang katwiran niya. Kulang yung sukli. Curious lang sir. ako. Magkano yung sukling kulang? Hindi na po nabanggit. Ano pinabibili niya? Alak? Alak po. Okay. Alak. So, nung bang nangyari yun, siya ay nakainom na? Baka panundot na lang yung pinabili niya eh. Actually po, magkainuman po itong si victim at si suspect po. Oh. Kasama. Okay. Ano ho ba ang trabaho ng suspect? According po sa kanya, nag-aahente po sa ng palay po. Nag-aahente ng palay. Okay. Yun ho bang biktima, ano ho ang pinsalang tinamo? Dahil po sa nakita namin video, daig pa ho niya si McGregor at si Pacquiao dun sa 3 kanan, 4 na kanan na ibinigay niya. Napakakalakas at solid at may sipa pa. May sipa pa. Apo. Anong latest sa kanya pong medical legal? Apo. Report. Ito po, sabi ko nga po, pinasalan ko po sila kahapon doon po sa bahay nila at kinamusta ko po yung victim ay
according po sa kanya, nahirapan po siyang tumayo at medyo masakit pa rin po yung ulo niya. Natural. Opo. Okay. Yung tinatanong ho ni Alex, at tatanong ko rin na Kapitan, yung nakita natin video, hindi ba pwedeng yan, suspect versus people of the Philippines? Kayo mag-file ng kaso? Pwede naman po, sir. Diba? Yun nga, oo. Pwede naman po, sir. Yung nominal complaint po. Pati, ano ba hong nakikita ho ninyong pwedeng ano ho dyan, mga kaso ho pwede isampaw dito labang kay Jerry Leal, sir? Initially po, kung magbe-base po tayo dun sa medical certificate po, ay papasok po sa slight physical injury kasi po yung binigay po na healing period ay 9 days po. Okay. Pero pinag-aaralan pa rin po namin kung pwede po namin itaas po ito ng isang degree which is less serious physical injury kasi po considering po na yung victim po natin ay person with disability. That's right. Tama. Opo. Yung pong may kapansanan, mabigat yun, di ba, sir? Dahil walang Opo, kalaban-laban talaga ho yun, eh. Opo, bali yun po yung magiging aggravating circumstances na kung bakit natin itataas po yung Less kaso. physical. Yeah. Opo. Meron Less pa bang serious, ibang less violation? Less serious. Less serious? Oo. Meron pa bang ibang violation bukod sa less serious? Yung parang violation against something like Magna Carta ng mga Oo. PWD, Meron mga bang ganon? ganun po ba, Captain? Actually, pinag-aaralan din po natin yung mga nakapaloob doon sa Magna Carta po na yun para in case po na may makita po tayong pwedeng ipasok doon, ay ipapasok po natin yung Magna Carta for PWD po. Oo. Hindi ba ho pwedeng dahil meron ho siyang ginawang krimen, may tuturing rin natin krimen yung Parimbik, no? Correct. Hindi ba pwedeng damputin siya ho at ikulong muna pansamantala habang inaayos ho ninyo yung papeles for filing of cases? Titignan po natin yung circumstances na yan pero matagal na po kasing nangyari ito, sir. October 1 pa po. So, where is the suspect now, Kapitan? Nasa bahay lang po nila po. Hindi Nasa ho, kanilang hindi lugar. ho, ano pa, hindi ho umaalis pa. Hindi naman po kasi ang latest info po namin ay pinipilit na pong makipag-ayos po doon sa pamilya po ng... Ganun? Opo. Tama nga, dahil sabi daw, ino-operan daw sila ng 7,000 para pampagamot. Tama po ba yun, Captain? Opo, bali yun po yung unang naging usapan po nila sa barangay po. Nung nagkaroon po silang unang pag-uusap, ay nag-offer po ng halaga itong si suspect, pero hindi po pumayag po itong family po. Wala pala siya, nagwawala siya sa sukli. Ngayon mag-o-offer siya ng 7,000. Ba't nagpapatuloy yung sukli pa? May 7,000 ka pala. Di ba? Parang hindi hindi nagja-jive Di ba, Kapitan? Amin yun, no? Oo. Diba? Opo. May pera ka pala Or baka siguro meron ho bang pinag-ugatan ho pa ho ng iba yan? Baka, nagselos ba ho siya? Wow, chick boy. According naman po sa pag-uusap namin po ng suspect, wala naman po. Bali, yun lang po yung sinasabi niyang reason po yung dahil lang po sa sukli. Nako. Di ba? Kawawa ho So ngayon, hindi lang ho 7,000 yan if ever. Kung sinasabi ng biktima hanggang ngayon, sumasakit ang ulo niya, continuous ang paggamot dyan, ang treatment dyan. No. Gastos Yes, sir. na pa rin yun. Opo. Di ba? Opo. Alright. Siguro, Kapitan, pasensya na po kahit natawagan namin kayo. Yeah. Baka pwede po kaming mag-follow up dahil siguro kayo man ho, Kapitan, hindi papayag na kahit walang kapansanan yung tao, hindi dapat gawin yan. Di ba? Opo, sir. Kaya nga po ang ginagawa po namin, sir, from the day na nag-start po yung incident, ay araw-araw po namin binibisita yung victim. Yes, please. At ina-encourage po namin na i-file na po yung kaso. Oo. At ako na rin mismo ang pumupunta doon sa very bahay good, ng very victim at kinakamusta ko po sila, sir. Oo. Oy, by the way, Kapitan, diyan ba sa Lupaw, pwede na bang uminom? Di ba meron kayong liquor ban ba ho dyan? Wala. Lifted na po yung liquor ban lifted po, na. pero may oras lang po, sir. Ang laking ng Ayun. katawan Baka pwede nyo rin pong silipin yung violation rin po nila sa IATF guidelines, di ba? Yes, sir. Pinag-aaralan po namin yung sa municipal ordinance po namin na napirmahan po. Oo, parang sa tingin ko nga dito Tulog. wala ho silang suot na face mask. Wala. Oh, di ba? Yes, sir. Oh. Yes, sir.
Kasi nakakatakot dyan, baka mamaya hindi natin alam, may internal something yung mama na nasuntok. Later on, mag-crop up, maging grabe. Hindi ko natin masasabi, di ba? Continuing medication. Yes, sir. Yes, sir. Nakakatakot. Sige. Kapitan, pakilang, please. I mean, you don't want it to happen to your relative or whoever. Mali ho yun, di ba? Opo, sir. Makakasa naman po yung pamilya, sir, na yung assistance po namin ay may bibigay po namin sila sa kanila po. Very good. Tututukan ho namin yan, Kapitan. Yes, sir. Yes, sir. Captain, thank you so much for your time. Thank you. Sa DWIC. Good luck, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Si Magandang umaga po. Captain Ronans James Eblahan po ang hepe ng Lupao, Nueva Ecija. Hindi pa ako nakapunta dyan sa Lupao na yun. Ang alam ko yung Lubao, Pampanga. Ito Lupao pala to, Lupao. Biro mo, sukli, nanunto ka? Magkano yung sukli? May 3 milyon ba yung sukli mo? Tapos ngayon may 7,000 kayo na-offer? Wala po. Siguro ito, kagagawa ng agua de pataranta. Agua de na pataranta. hindi na nakaisip ng dahil sa epekto ng espiritu ng... Yan ho, sinasabi ko sa inyo. Kapag uminom ho kayo, sa tiyan nyo ho ilalagay, wag sa ulo. Yun. Yung iba ho sa atin, makaamoy pa lang ng tansya ng beer. Matapang na. Iba na Hindi ba? Si Incredible. Anyo na. Si Lupe Rigno na siya. Si Incredible Hulk. Ay, wala ho. Tapos, ang kakatapatin mo, ganun tao, may kapansana. Wala, hindi ba? Report! Ayan, kuha muna tayo report mula kay Patrol 45, paring Raul Esperas. Paring Raul, ano nangyari dyan? May suntukan rin ba dyan? Wala naman lasing dito. Wala naman. Wala dyan. Wala nangihingi na sa kulit. Wala dyan. Napanood ko yun Oo, di ba? Oo, nakakainis Dahil kailangan makahanap siya ng katapat. Oo. Tama na may suntukan. May suntukan na nga sa Congress. May suntukan pa rito. Yun, isa pa yun. Isa pa yun. Di ba may nag-aya nga? Posisyon. May nag-aya yun. Si Congressman El Rey, pati si Congressman Arnulfo Tevez. Oo nga. Nag-e-ensayo na nga. Pwede, sila? Yung preliminary bout sa Dubai. Kay Manny. Palipas lang ng ng init. Tama. Ganun kami nung high school, diyan sa Mapua. Pantanggal lang pala. Oo. Pag nagyaya dun sa may Intramuros, doon na yun. Labanan na yun. Sapa ka na. Ang daming lugar doon sa Intramuros Oo, tapat lang ng letran yun Correct. Kaaway na mortal na dalawa eskwela na yan. Maski sa basketball, magkaaway talaga yun Oo, pati sa chicks. Yun. Pero yung balita natin, para naman dun sa mga may-ari ng drone o yung remotely piloted aircraft system na may imbitasyon ang Civil Aviation Authority of the Philippines para sa mga pribadong nagmamay-ari at mga kumpanya na nagmamay-ari ng mga remotely piloted aircraft o lalong kilala bilang drone. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines ay nag-iimbita ng isang seminar online o webinar kung saan ang lahat ng nagmamay-ari ng drone ay pwede sumali dito. At ang unang bahagi ay ipapaliwanag ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang RPAS o yung tinatawag Remotely Piloted Aircraft System Regulation and Basic Operations na isasagawa sa October 19. Ang part 2 naman ay ang Controller Certificate para sa isang individual o korporasyon na magbigyan ng pagkakataon na makapag-operate sa mga pampublikong lugar ng kanilang drone. At ang ayan ay gagawin ng part 2 ay gagawin ng October 23. At ang part 3 naman, online seminar ay gagawin o ipapaliwanag ang Philippine Airspace sa October 26 at ang part 4 ay ang Operator Certificate and Industry Updates sa October 30. Ang apat na bahagi ng seminar ay maaring puntahan sa Facebook page ng Civil Aviation Authority of the Philippines at merong link kung saan ang bawat dadalo ay magkakaroon ng paliwanag at
pagkakataon na maintindihan ang batas sa drone na pinapatupad sa ating bansa at gayon din ang mga penalty na mananagot ang sinuman na nagpapalipad ng drone lalo na sa mga public places ng walang kaukulang permiso. Paliwanag ng Civil Aviation Authority of the Philippines na lubhang napakarami na ang nagmamay-ari ng drone at hindi nila alam ang kanilang responsibilidad na bawal magpalipad ng drone kung kayo walang lisensya sa mga pampublikong lugar para na rin sa kaligtasan ng mga mamamayan at mga nasa paligid na nagpapalipad ng drone. Ang bawat drone ay naibibenta sa komersyo o sa commercial na parang candy lamang at walang kaukulang training kung kaya't nagpasya ang Civil Aviation Authority of the Philippines na ipaliwanag sa publiko at kung ano ang regulasyon ng Pilipinas sa pagpapalipad ng drone sa mga pampublikong lugar. Pero depende sa weight yan, di ba, parang Raul? Oo, ang nangyari talaga, meron certain limit yung ating batas. Ang ginawa ng yung kumpanya, yung DJI, paliitan ngayon. Yeah. Diba? Hindi ka na i-comply sila for license, di ba? Oo. Kung parang less than 1 kilo yata, hindi ka na kailangan kumuha ng license. Pero kung more than 1 kilo, yung mga big drones, katulad yung 2 kong drone, kailangan ka kumuha. Pero kung gagamitin mo naman sa mga sports activities, sa batas natin sa private property, okay lang na hindi ka kumuha. May mga ganong technicality kasi. At kung sangayon kay Eric Apolonio, ang kanilang inahabol dito, yung mga nagpapalipad ng drone, lalong-lalo na sa mga tinatawag na no-fly zone, at yung mga nagpapalipad ng drone sa gabi na nakakapasok naman sa mga pribadong lugar at privacy ng mga residente, lalong-lalo na sa mga private subdivision. So, kailangan tama itong ginagawa ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Sinisimulan nila ang online seminar sa panahon ng pandemya para maipaliwanag sa publiko ang batas ng Pilipinas sa Remotely Piloted Aircraft System o RPAS o yung mas lalong kilala bilang drone. Raul Esperas, Patrol 45, Lagos ng Pilametodo Lakas, DWIC. Yun sabi ni Jenry, ako nga sa parking ng handicap, mayroon akong sticker na pang handicap. May sticker doon pare, sa kotse States. Yun, pag nilagay mo yung sticker at hindi mo kasama yung handicap, patay ka, huhulihin ka. Tapos may isang mga siraulo, pinaparadahan yung mga handicap parking. Ang tawag daw doon ay disability discrimination. Doon sa ginawa ni World Heavyweight Champion Lial. Ayun. Sige, magbabalik po tayo. 6:50 na po na umaga. Santos Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Mga komentaryo at hagupit. Mga kontrobersyal na balitang mainit. Santos Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Kita niyan? Wala signal Ayan sa bubong. Nagkaklase sa bubong. Dahil walang signal. The danger of na may mahulog dyan, may madulas dyan. Nakikita kaya ng mga telcos yan? Ay, naku. Yung mga ganyan sitwasyon. Ang titigas ng mga kalooban nyo. Saan yung area na yan? QC lang yan Hindi. Ano to? Manila. No. Santo Niño National High School. Tama nga. Where is this? Quezon City. Pakitext yung saan ito? Batangas. Ayun, Santo Niño National High School in Batangas. Nakita niyo yun? Nasa bubong. Yung palang pag-akyat, delikado na. Bababa pa. Hindi ba? Kumbaga sa aeroplano ang Iba take natin off, matawagan nyo sa Batangas. ang take off at saka landing, delikado sa aeroplano Ito hong mga estudyante and I heard meron ditong mga teacher na 60-year-old. Paakyatin mo ng bubong. Ang hawak nila, ano ba to? Cellphone ba itong hawak nila? O laptop ba yan?
Cellphone. So, Tsaka ang notebook. cellphone, My God, ang duda ko dito, cellphone sila kumukuha ng signal. Tapos, dinadaan ho nila sa laptop. Tama ba? Pero walang may Parang- hawak na laptop eh. Yun na nga, may laptop nga. Ang tawag ho dyan, ginagamit ho nila ang kanilang pong cellphone as personal hotspot ang tawag doon. Yun, di ko alam yun. Para makakuha ho sila ng wifi connection para doon sa kanilang computer. Yun. Para doon po sila makapag Zoom or Google Meet or anumang gusto nila sa online learning. Kaso hindi nga nakakarating ng Google Meet eh. Signal nga, hindi nakakarating sa kanila eh. Hindi ba? So dapat nga talaga hong ayusin ho yan, ha? Biruin mo, nalalagay ho sa alanganin ng buhay po ng mga teacher na yan. That's right. May pagpatuloy ho nilang pagtuturo. Ang sinasabi nila, hindi, kahit naman sa ordinary times may problema eh, sa school opening. Hindi ho, iba hong problema ito. Yeah, kaya may pandemya, kaya wala, dapat maganda signal. Hindi ba? Wala hong ano yan. Wala namang COVID-19 yung signal eh. Ang hindi ko lang ma-arok ko dito, mga kaibigan. Arukin mo. Kung sino man ang principal ho dito sa Santo Niño National High School sa Batangas, Yeah. Madam, kung madam ka man o si sir ka man, or madam ka nga. Or dapat madam man na lang sir. siguro, wag nyo na hong pahirapan yung mga teacher niyo dyan. Huwag magleksyon. Bakit pinayagan mo pa umakyat ng bubong? Huwag na kayo magleksyon. Di ba? Walang pasok. Oo. Di ba? Dapat man lang, kumuha kayo ng siguro mag-chip in na lang siguro kayo, bumili ko kayo ng router, diba? Magkano ba router? Ubra ba router dyan? Oo. Kaysa naman po yung individual silang kukuha ng signal para sa kanilang laptop. Ba't hindi nyo gawin po pangkalahatan na? Ito ba hindi Gumawa kayo ng wifi connection doon na lang sila kakabit. Alexander Santos, ito ba hindi masagot ng congressman sa lugar nila? Ay, ewan ko. Router? Sino bang Magkano masag- router, Wenner? Sa ganitong lugar, Hindi, magkano router? kailangan may router ka at meron kang internet connection. Okay. Meron kang dapat subscription. Ayun, patay tayo dyan. Siguro dito sa Santo Niño, I don't know kung anong lugar po to, meron po ba diyang internet connection po ba? Nandiyan po ba? Liblib ba yan? Oo, hindi naman siguro liblib. Ang ganda nga ang bubong nito eh. Tatawag ka sa telco, saan sasagot sa'yo? Computer. Oo. Di ba? Please file your complaint and we'll get back to you later. Yung get back to you later na yun, ibig sabihin mga 20 years bago ka balikan. Pero hindi ko alam ano ba itong pinapakita ko ng mga teacher nito? Pasensya nyo po ako baka sobra naman po exaggerated naman pa siguro to. Sabay-sabay ko kayo umakyat ng bubong. Oo nga, in the first place. Di ba? Di ba? Parang gusto niya siguro niya, is it a statement na gusto niya ipakita ito sa DepEd? No. In fairness naman, nga naman, di ba? Baka scripted naman yan. Oo. I don't know kung anong niya, ano ba dahilan ninyo? Pwede Tsaka naman siguro isa lang umakyat to doon. Tsaka nakaporma sila kita lahat sa camera. Oo. Sorry ha. Isa lang rin hong dapat ipahiwate ko dito. May problema talaga. May problema na talaga. dapat i-address talaga ho yan. Ayun. Pero wag na ho yan. Yung principal, tama si Alex. Wag nyo nang pakitin. Ano ba kayo? Simple arithmetic yan. Wag nyo nang pakitin. Ano ba to? Paaralan ba tong tinutungtungan nilang mukhang eskwela yung bubong eh. Malapad. Bakit nandun naman teacher sa paaralan? Nakala ko ba walang mga... Hindi ko alam. At naka-uniforme. At may mga estudyanteng nakapolo. Kung estudyante man yan. Bawal ang face-to-face Oo. Di ba? Teka. Parang parang may mali. May mali. Ayun roof of a school building. Madam Principal, bakit nga ba nandun ang mga teachers niyo? Di ba wala dapat tao sa paaralan? Dahil nga wala naman tayong face-to-face eh. Wala nga sa paaralan, nasa bubong. Di ba? Ayun, covered court ng school yan. Kahit na. Nandun kayo sa paaralan. Akala ko ba walang face-to-face? Tsaka delikado to. Masyadong pinlay up to siguro. Oo. Hindi ba? Siguro dapat dito, kung sino man yung principal dyan, sabihin na ninyo doon sa mga teacher na sa bahay na lang sila, wag na dyan sa paaralan. Work from home. Kita mo, wala kang social distancing rin po dyan. Baka nasilip po, mga kamalian po din nyo dyan, mga mama at sir. Tsaka delikado yan. Bubong. Parang OA na yun. Huwag na lang magklase kung ganyan. Tama. Ibubuwis nyo pa yung buhay ninyo. May malaglag pa dyan eh. Hindi naman mga bata yung teacher na yan. Nakikita mo naman. Hindi ba? Huwag na hong ganun. May problema talaga. Kung may problema, idulog ninyo sa kinaukulan, sa DepEd siguro. Digdigin talaga dapat sa mga telcos na yan eh. Or sa congressman ninyo dyan sa Batangas. Or kay governor.
Sino ba governor yun? Mandanas. Oh, Governor Mandanas. Oh, di ba? Oh. Yung yung dating opisyal doon ng yung lagi nasa TV, laging sa Batangas, yung showbiz. May nagagawa ba yun? Ewan ko. Wala akong sinasabi, ha? Puro, ay, sus Mariose po. Puro nasa etib, puro showbiz. Tulungan yung mga tao, yan, Mariose. Kaya ako, Diyos ko. Ano ba yung alay? Hindi ko alam. Baka nakikinig sa atin si Idol Vilma Santos. Pakitignan nga yan na Congresswoman B. Yan, medyo reactionary yan Baka, asa man sa reactionary. Proactive, I'm sorry. Proactive. Santo Niño National High School. Samba? Ano bang distrito ho yung, ilang distrito ho dyan sa Batangas na yan? Baka siguro kung sino kinatawan ho dyan, siguro kayo na hong sumagot sa kanilang pong internet connection dyan. Parang napakamura naman noon. Parang OA naman yun. Baka magka-disgrasyahan pa. Ayan. Wag po, bayaw. Wag po, kuya. Wag po. Mga balita. Okay, susunod na. Ay, si Balita Nationwide. Ito na. Mensahe po ni Boss Edgar De Leon Lima, Totong Balita pa. Santos Lima Santos. Ngayon sa DWIC.